Porki ba confidential funds ay dapat din confidential din ang accounting? Hindi na po ganyan, sabi po ng tumistigong co-auditor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakitaan din daw po ng irregularidad sa kung paano ginastos ng Office of the Vice President at ng Department of Education or DepEd ang confidential funds. Sabi tuloy po ng prosekusyon, scam iyan. Narito ang report ni Mean Los Baños. Please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken, Move to strike. So stricken from the record. No further questions. Direct examination is completed. Ganyan tinapos ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang kanyang direct examination kay State Auditor Attorney Roderick Wamil para sa Article 1 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o ang di umano'y maling paggamit ng confidential funds ng bise. Bago yan, binusisi sa korte kung paano ginastos ang confidential funds. Ipinunto ni Wamil na hindi porket confidential funds ay confidential din ang accounting. Ang confidential fund po ay public fund, so kailangan pong ma-properly account. It must follow the strict accounting and auditing guidelines po to prevent misuse. Inisa-isa ng prosekusyon ang pinagamitan ng confidential funds ng OVP at ng DepEd sa ilalim ng paumuno ni VP Sara. 2 million a day ang binayad ng Office of the Vice President para lang sa rental ng safe house. Bagamat may nakalagay daw kung saan ginamit ang confi funds, kulang-kulang naman daw ang dokumento para suportahan ito, kaya lumalabas na merong irregularities. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant. Maluho. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga. Irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular. Based on findings na irregular. Ano ba irregular? Ano ibig sabihin Irregular. ng irregular? Based on COA circulars po, ang irregular disbursement ay yung mga disbursement na hindi umaayon or hindi nagko-comply dun sa requirements ng mga COA issuances. Okay. Sa Pilipino, ang tawag dito ay irregular pa rin. Meron ding 112.5 million pesos na confi funds naman ang DepEd na ginamit sa counter-insurgency programs. Yan ay para pigilan ang recruitment ng mga militanteng grupo sa mga guro at mga estudyante. Ang problema, walang eksakto aktibidad na nakalagay kung paano ito'y pinatupad ng DepEd. Hindi po naka-enumerate yung kanilang specific confidential activities. Hindi po naka-match yung kanilang physical target on the specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang fund from confidential. There was no list of teachers, no list of learners, nor list of communist or leftist groups appended to any of the documents submitted by the DepEd, Mr. Witness. Wala po. Ginastusan din daw ng confi funds ng DepEd ang anti-illegal activities, anti-extremism at terrorism sa mga eskwelahan base sa ipinasa nilang dokumento. Pinatibay daw ang background information kasi daw merong terrorist groups sa mga eskwelahan. Ano naman ang dokumentong sinabmit ng DepEd para patunayan? Natunay nga na may terrorist ang mga eskwelahan. Meron ba? Submit the documents. Wala po silang sinabit. Milyon-milyon din daw ang inilabas na pondo bilang reward sa mga informant para sa counter-insurgency program, abuse prevention at anti-terrorism program na nakasaad sa accomplishment report ng DepEd. 100% successful daw sila. 100% implementation of activities without untoward security-related incidents. Itong activities na to, na 100% compliance daw. Meron bang listahan na sinabmit ang DepEd para dito? Wala po. Bukod sa mga programang ipinatupad, kinuha rin daw sa confidential funds ang bahagi ng MOOE o Maintenance and Operating Expenses ng ahensya, bagay na hindi raw dapat.
Kinumpirma din ni Attorney Wamil na ipinatawag siya sa isang meeting noong September 2023 kung saan present daw ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at Attorney Michael Powa, gayon din ang ilang opisyal ng COA. Doon tinanong daw sila tungkol sa liquidation process at hiniling kung pwedeng audit query na lamang ang i-issue sa DepEd, imbis na AOM na siyang ibinibigay sa mga opisina na nakikitaan ng discrepancy sa kanilang paggamit ng pondo. Pero hindi raw pumayag ang COA. Wala naman daw kasing nakasaad sa joint circular na pinagbabasehan ng audit ng COA ang pag-issue ng audit query. Nag-issue pa rin daw ang COA ng Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension at Temporary Notice of Disallowance sa OVP noong 2023. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!